Maaring mahirapan kang makahanap ng murang sasakyan sa panahon ngayon. Lalo pat karamihan sa mga bagong lumalabas ay moderno na, pero meron pa palang mga sasakyan na kahit papaano ay mura at kumpleto na. Dahil sa pagkakataong ito, ang pinakamurang 10 sasakyan sa Pilipinas na mabibili mo ngayong taon ay tatalakayin natin. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po click subscribe button pati ng notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Suzuki Dzire. Orihinal na inilunsad ng Suzuki Philippines noong Abril 2013 bilang Swift Dzire. Ang mini subcompact sedan na ito ay kilala na ngayon bilang Suzuki Dzire. Tulad ng pinalitan nito, ang Suzuki Dzire ay nilagyan pa rin ng mga chrome accents sa grille at front bumper, ngunit ganap na nagbabago ang pangkalahatang itsura nito. Dahil ipinagmamalaki na nito ang isang bagong disenyo ng headlamp, tail lamp at ang garnish na hugis parang ihawan at bumper. Nag-aalok ang interior ng Suzuki Dzire ng simple pa sporty na ambience para sa pasahero nito. Naglalaman ang center console ng 7-inch size display infotainment system na may kasamang navigation, at bilang karagdagan, may mga ventilation sa likod ng air conditioning kasama ang isang 12-volt socket para sa karagdagang comfort ng sedan. Ang nagpapagana sa Suzuki Dzire ay ang isang 1.2 liter na direct action intake VVT K12M engine na may 82 horsepower at 130 Nm ng torque na nagagawa. Ito ay may alinman sa 5-speed transmission GL variant o 5-speed auto gear shift AGAS, nakilala rin bilang automatic manual transmission. Para sa pagpapahinto ng power, ay nilagyan ito ng mga ventilated disc sa harap, at sa likuran ay nakakuha ito ng leading trailing drum brakes. Pagdating naman sa suspensions, ito ay may kasamang MacPherson strut at may mga coil spring sa harap at torsion beam suspension na may coil spring din sa likuran. Para sa safety nitong modelo, ang Suzuki Dzire ay nilagyan ng ABS at EBD na may isang brake assist function, isang pedal release system para sa preno at clutch. May kasamang 3-point seat belt para sa harap at likurang mga pasahero. Ang sedan ay mayroon ding ISO fixed seat anchors, child roof, rear door lock at side impact beam para sa harap at likuran. Binibigyan ng Suzuki Philippines ang lahat ng variant ng Dzire ng Vehicle Stability Control System maliban sa GA variant na low-end variant nito. At nilagyan ng 37 liters na fuel tank. Kumukonsumo ang Dzire ng 24 to 25 km per liter at may estimated price lamang na 609,000 hanggang sa 819,000 pesos sa bansa. Suzuki Espresso. Ang Suzuki Espresso ay isang maliit na hatchback na may mataas na ground clearance para sa klase nito. Nagsisilbi rin itong pinakaabot kayang entry ng Japanese brand sa segment na kapitan ng pinakaabot kayang modelo na Alto. Maaari itong upuan ng 5 pasahero at pinapagana ng 1.0 liter na naturally aspirated na gasoline engine. Ang solong option sa mga transmission ay isang 5-speed manual lamang na nag-aalok ng mas prospective sa mamimili ng isang high-riding na sasakyan nang hindi kumukuha ng hulugan. Ang 1.0 natural aspirated K10B na makina nito ay may kakayahang gumawa ng 66 horsepower at 89 Nm ng torque. Tumatakbo sa bilis na 150 km per hour. Ang Suzuki Espresso ay may kaunting modernong teknolohiya dahil nagtatampok ito sa interior ng 7-inch touchscreen display na may Bluetooth at auxiliary connectivity. Nagtatampok din ito ng USB port para sa pagcha-charge. Bilang karagdagan sa infotainment system ng sasakyan, meron din mga naka-manual control na aircon system para sa dagdag na comfort ng sasakyan. Nilagyan din ito ng rear parking assistance system at ultrasonic sensor na makikita sa rear bumper ng sasakyan. Ang Suzuki Espresso ay may makantong panlabas na nagtatampok ng 4 na pintuan at isang hatch door sa likuran. Ang sasakyan ay kahawig ng isang hatchback sa stilts dahil nilagyan ito ng mas mataas na ground clearance sa segment nito. May kasama itong itim na plastic na lower bumper sa harap at likuran
pati na rin ang mga halogen lamp para sa harap at likod. Nilagyan ito ng mga gulong na 14 pulgada ang sukat. Ang Suzuki Espresso, para naman sa mga safety features, ito ay nilagyan ng Heartec platform na nagbibigay dito ng proteksyon sa cabin kung sakaling magkakaroon ng banggaan. Dahil mas pinahusay ang mga mekanismo sa ilalim, mas pinalakas ang enerhiya ng braking. Gumagamit ito ng makunat na bakal upang makamit ang parehong liwanag at mahusay na pagganap sa kaligtasan. Sa ibabaw ng platform chassis nito, ang sasakyan ay nilagyan ng mga impact beams, 2 airbag para sa driver at passenger, pati na rin ng anti-lock braking system at 3-point seat belt para mas ligtas ang pagsakay. May fuel tank ito na 27 liters at kumukonsumo ng hanggang sa 27 km per liter. Dito sa bansa ay may estimated price ito na 620,000 hanggang sa 660,000 pesos lamang. Changan Alsbin. Ang Changan Alsbin ay ang brand loan subcompact sedan sa Pilipinas na tanging nagdadala ng mas mataas na makina ngunit mabibili sa mas mababang presyo lang. Inilabas ito sa Pilipinas noong November 2020 na may 3 variant na pagpipilian at may 2 opsyon sa makina. Ang entry level na modelo ay nasa anyo ng isang 1.4 liter na may manual transmission, habang ang iba pang mga variant nito ay nakakuha naman ng 1.5 liter na makina na may 5-speed DCT. Bilang isang sedan, ito ay may kahusayan sa loob ng kalsada, talang mas maginhawang pagsakay sa pagkakaroon ng mga naka-leather cover na upuan na may sunroof, isang 7-inch infotainment system kasama ang mga rear camera para lamang mapabuti ang pang-araw-araw na pagsakay. Sa external, meron itong halogen type na headlamp at mga naka-LED type na tail lamp, daytime running light, at ang makina nito ay 1.4 or 1.5 liter na sinamahan pa ng 4-cylinder 16-valve dual overhead cam na kayang gumawa ng 99 hanggang sa 106 horsepower at 135 to 145 ng Newton meter ng torque. May fuel tank capacity ito na 40 liters at kumukonsumo ng 18 km per liter. Bukod pa dyan, ang Changan Alsbin ay nakakuha rin ng iba pang mga safety features gaya ng blind spot monitoring, hill start assist control system, tire pressure monitoring at mga parking sensor na may kasamang rear camera, child safety lock at front and side impact beams. Meron pa itong anti-lock braking system o ABS at isang electronic brake force distribution para sa pagpapabuti ng brake procedure. Kasamang matitibay na suspensions nito sa front na naka-MacPherson strut at torsion beam with shock and coil spring na may kasamang stabilizer. Sa bansa, nagkakahalaga ito mula sa estimated price na 650,000 pesos hanggang sa 740,000 pesos. MG5. Nagtatakdang makipagkumpetensya laban sa iba pang mga subcompact na sedan sa bansa. Ang lahat ng mga bagong MG5 sedan ay nangangako na maghatid ng British na disenyo na magandang engineering platform sa ilalim ng SAIC Motors. Itong pang-apat na modelo na dinala ng MG sa Pilipinas sa ilalim ng pamamahagi ng The Covenant Car Company Inc. o TCCCI. Ang MG5 sedan ay napakatapang tingnan sa harap dahil sa agresibong front end na may mala-premium na front bumper grill radiator na nagpapaganda ng disenyo nito. Inilabas ito sa bansa sa 3 klaseng variant na pagpipilian na puro naka 1.5 liter engine ang capacity, habang makina ay sinamahan ng inline 4-cylinder na may 16-valve dual overhead cam at Euro 5 compliance na kaya magpalabas ng 112 horsepower sa kada 6,000 RPM at 150 Nm ng torque naman sa kada 4,500 RPM. Ginagawa ito sa pamamagitan ng manual na transmission at CVT type na klase. Kaya naman ang bilis din nito ay pumapalo sa 160 km per hour. Bali itong modelo ay may fuel tank capacity ng 45 liters at matipid din kumonsumo na umuubos ng 1 litro sa loob ng 15 to 17 km na layo. Ang iba pang bagay na meron sa modelong ito ay nakakamangha din dahil kahit may napakamurang presyo ay sagana naman ito sa napakaraming gamit. Kabilang ang infotainment system na may 10-inch size display na screen at may connectivity na Apple CarPlay at Android Auto. Mga komportabling seats na may balot na leather at maraming mga safety and security features gaya ng tire pressure monitoring system, mga parking sensor na may kasama pang rear camera, child safety locks, ISO fixed child mounts, anti-lock braking system, electronic brake force distribution, vehicle stability control at marami pang iba.
Sinamahan din ito ng security sense na nagpapatibay naman sa pagsara ng pintuan gaya ng central locking at power door lock, kasamang engine immobilizer at anti-theft device system. Ang suspensions at brake nito ay sinusuporta ng magagandang chassis at mga metal spare sa ilalim, gaya ng MacPherson Strat front suspension, torsion beam na may shock and coil spring at stabilizer, habang ang front and rear brake nito ay parehong mga naka-disc type na klase. May cargo volume itong sasakyan na hanggang sa 512 liters at may 5 upuan, 5 pintuan at nagkakahalaga sa estimated price na 690,000 hanggang sa 878,000 pesos. J-Tour Ice Cream. Cute, compact at eco-friendly, ang J-Tour Ice Cream ay isang fan-size na city car na idinisenyo upang magkaroon ng sasakyan na mas madaling gamitin sa loob ng syudad. Inilunsad ang mini electric car sa buong mundo noong Hulyo 2021 bilang pang-apat na sasakyan ng QQ lineup ng Chery, at ibinibenta ito sa Pilipinas ngayon sa ilalim ng brand na J-Tour. Ang ice cream EV car ay pinapatakbo ng 27 horsepower na Chery at T7 160 XPD M13A electric motor na lithium iron phosphate battery pack. May bilis na nagagawa itong ice cream EV na 100 km/h at nauubos lamang ang charge ng baterya sa layo ng 170 km. Ibig sabihin kaya nitong lumibot ng 3 beses sa loob ng Manila. Kaya napaka-perpekto para sa pang-araw-araw na pamumuhay sa lungsod. Pinagsama-sama ng J-Tour Ice Cream ang playful design sa pagiging praktikal at nagbibigay ng nakakamanghang maluwag na interior para sa mga pasahero at kargamento. Ang compact na laki nito ay nagpapadali sa pag-navigate sa traffic, habang ang advanced na electric technology ay nagbibigay naman na mapanatiling mahusay na karanasan sa pagmamaneho ng kahit na sino. Pinagsama-sama ng EV na ito ang estilo, functionality at eco-friendly na katangian na ginagawa itong isang mainam na pagpipilian para sa mga moderno at environmentally conscious na mga driver na naghahanap ng masaya at maliit na kotse para sa maikling paglalakbay sa paligid ng bayan. Ay estimated lamang ito sa Pilipinas ngayon na 650,000 pesos. Mirage Hatchback. Ang Mitsubishi Mirage Hatchback ay ang entry ng Japanese automaker sa subcompact hatchback segment. Ibinibahagi nito ang parehong platform bilang ang katapat nitong sedan na Mitsubishi Mirage G4. Sa body configuration nito, tinutugunan ng Mitsubishi Mirage Hatchback ang alalahanin ng maraming pamilyang Pilipino na gustong magkaroon ng sasakyan, ngunit gustong mapanatili ang mga natatanging katangian ng orihinal na Mirage gaya ng katipiran sa fuel at medyo affordable na klase. At gaya ng sedan Mirage G4, itim din ang loob nitong Mirage Hatchback at may 4 hanggang sa 5 mga upuan na nakabalot ng tela, habang ang infotainment ay kinabitan ng 2-din audio form factor at nilagyan ng touchscreen depende sa variant. Ipinapadala ang mga tunog sa pamamagitan ng alinman sa 4 na speaker para sa variant ng GLX CVT o 2 para sa variant ng GLX manual. Ang head unit ay may kakayahang mga koneksyon para sa maunlad na paggamit ng mga komunikasyon at libangang kabilang ang Bluetooth at may patulong na input. Ang hatchback gaya ng G4 ay pinapagana rin ng 1.2 liter 3A92 gasoline engine. Ang 1.2 liter na 3-cylinder na natural aspirated na makina nito ay gumagawa ng 77 horsepower at 100 Nm ng torque. Mayroon itong MacPherson Strat na may kasamang coil spring na may mga stabilizer bar para sa front suspensions, habang ang likuran ay nilagyan ng torsion beam suspensions. Ang makina ay maaaring magkaroon ng alinman sa isang 5-speed manual transmission o isang CVT type na klase. Ang hatchback ay may landing speed na 180 miles per hour. Pagdating sa security features, nagmumula ang stopping power nito mula sa 13-inch ventilated disc sa harap at 7-inch na leading at trailing drum brakes sa likuran para magdagdag ng higit pang stopping power, lalo na sa mga emergency braking. Kasama ang 8-inch master vacuum brake booster. Ang subcompact na sedan ay nakasakay sa 165/60R14 na gulong na may kasamang alloy wheel mags. Para sa kaligtasan, itong Mirage Hatchback ay may kasamang SRS airbags para sa driver at pasahero. Mayroon din itong 3-point seat belt na may ELR at pre-tensioner.
Ang mga 3-point seatbelt ay karaniwan din para sa likurang pasahero. Ang ABS o anti-lock braking system ay inilagay lamang para sa GLS variant. Kasama ang iba pang tampok sa kaligtasan, ang brake override system at ISOFIX anchor para sa mga variant ng GLS lamang. Ang Mitsubishi Mirage hatchback ay nakakuha ng 4 na star rating sa adult occupancy protection, habang nakakuha ng 43% compliance sa child occupancy. Meron itong sinlaki ng fuel tank ng G4 na 42 liters at mas matipid kumonsumo na umaabot ng 23 km per liter. Kaya naman ang Mitsubishi Mirage hatchback ngayon ay nagkakahalaga ng 711,000 pesos hanggang sa 772,000 pesos dito sa Toyota Wigo. Ang Toyota Wigo ay isang entry-level na hatchback na ginawa ng Toyota Motor Philippines para sa mga batang profesional na nakatira sa lungsod o sa mga naghahanap ng kanilang unang sasakyan. Mas madaling dalhin kung saan-saan lugar, lalo na sa loob ng Kamaynilaan. Ang specific na size nito ay mapagkakasya mo talaga, at isang sporty na front fascia, rear spoiler at ikatlong brake light ang mas kukumpleto pa dito. Ang Toyota Wigo ay nagpapalabas ng saya at excitement sa anumang anggulo. Kilala bilang Daihatsu, Ayla at Toyota Agya sa ibang mga bansa sa Asia. Patuloy na inaangkin ng Wigo ang trono nito bilang isa sa pinakamabentang kotse sa Pilipinas taon-taon. Ngayon sa ikalawang henerasyon nito, ang Wigo ay inilabas na muli sa Daihatsu New Global Architecture o tinatawag ding DNGA-A. Ang Wigo hatchback ay may 3 variant, ang J, E at ang range toppings na G para sa 2024 na modelo nito. Pinalatan din ng Toyota ang antiquate 4-speed automatic ng continuously variable transmission. Sa kabila ng kabuang sukat lang nito, ang Toyota Wigo ay nagbibigay ng sapat na legroom para sa mga pasahero sa backseat. Nagtatampok ang mga variant ng E ng mas malaki sa 8 inches na infotainment screen na konektado sa Apple CarPlay at Android Auto. Kasama ang mga kontrol ng manibela, ang mga airbags, ABS at hill start control ay karaniwan na ngayon sa mga safety features na mayroon ito. At exclusive din sa top-end variant na G, ang isang push start button, keyless entry at iba pang mga nakapaloob na makabagong teknolohiya. Ang Toyota Wigo ay pinapagana ng 1KR VE engine at isang 1.0 liter na gasoline engine, inline 3-cylinder, 12 valves at dual overhead camshaft na naghatid ng 66 horsepower at 89 Nm ng torque. Available din ito sa alinman sa 5-speed manual o CVT transmission. Dito sa bansa, ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 609,000 hanggang sa 729,000 pesos. Suzuki Celerio. Ang Suzuki Celerio ay ang entry ni Suzuki sa subcompact hatchback sa bansa. Nagtatampok ang maliit na hatchback na na-update na 3D organic sculpted na disenyo tulad ng makikita sa makintab at bilugan na front fascia na may bagong signature grille design at mga linya ng naka-chrome na parehong nagpapaganda sa disenyo ng sasakyan at aerodynamics nito. Ipinagmamalaki ng kasalukuyang modelo ang pagtaas ng mga sukat kumpara sa nakaraang generation. Kasya na dito ang 5 pasahero. Nilagyan din ito ng mas pinatibay at pinalaki na kapasidad ng kargamento na kayang magkarga ng 295 liters sa likuran, habang maaaring magkaroon ng karagdagang espasyo na 60x40 na split at folding seats nito. Sa interior, ito ay may kasabang 7-inch Sunny touchscreen infotainment system na may web link functionality. Ang single zone climate control na aircon system ay ang tanging magpapakomportable ng pagsakay. Sa hatchback, mayroon din itong USB charging port at keyless entry features para sa karagdagang accessibility at comfort. Ang Celerio ay pinapagana ng Suzuki K10C 3-cylinder 1.0 liter engine at may kasamang dual overhead cam na makina. Kayang gumawa ng 66 horsepower at 89 Nm ng torque. Ang makina ay pinari sa isang 5-speed manual na transmission o isang auto gear shift AGAS transmission. Kasama sa mga standard na features sa safety ng sasakyan ay ang ABS na may kasamang electronic brake force distribution, dual SRS airbag, stability control at reverse parking sensor. Ang AGAS top of the line variant ay dinagdagan ng hill hold control
At ang lahat ng variant ay nakakuha ng 35-liter fuel tank na kumukonsumo ng 25 km per liter. Dito sa bansa ay may kasalukuyang presyo ito mula sa 708,000 hanggang sa 754,000 pesos lamang. Kakapasok lamang sa bansa ng isang electric vehicle na ngayon na tinatawag na VinFast BF3. Ito ay isang klase ng sasakyan na gumagana sa tulong ng electricity na nanggagaling sa isang battery at gumagawa ng malakas na maximum capacity. Dala nito ang mga magagandang kalidad, abilidad at pagiging matatag. Matagal-tagal lang battery lifespan at medyo abot kaya lang ang halaga. Ang VinFast BF3 ay magagamit na ngayon sa Pilipinas sa pagkakaroon ng mas mababang presyo na kaakit-akit sa marami. Maaari mo itong bilhin kasama ang baterya o mag-optional para sa isang subscription sa baterya nito. Ang subscription na ito ay may 3 term batay sa iyong buwanang gamit at ang VinFast ang hahawak ng maintenance o magpapalit kung ang capacity ng baterya ay mababa na sa 70%. May kasamang portable cable na rin ito para kahit saan man lugar ay pwede mong may charge kung kinakailangan. Ang BF3 ay pinapagana ng lithium-ion battery na kung saan ang mismong pinanggagalingan ng lakas at electricity at pagpapaandar nito ay nanggagaling mismo dito sa baterya. Meron itong regenerative braking na tumutulong sa garang pagcha-charge ng baterya nito sa pamamagitan ng mga pagpipreno. Madali lang din ang charge nito. Sa loob kasi ng 5 hours ay makukumpleto mo na ang 10 to 70% na battery energy. At sa 7 oras ay maaari na ring maging full charge ito. Kaya naman, lagang makakatulong ito para mabawasan ang gastos sa araw-araw na pagbili ng fuel. Ang battery nito ay may capacity na 18.64 kilowatts at may iisang motor na tinatawag na permanent magnet synchronous motor. Siyang tumutulong para ma-boost ang enerhiya nito. Eco-friendly na rin itong sasakyan dahil wala itong nagagawang usok o zero emission. Meron itong automatic transmission type na may kasamang single speed at naka rear wheel drive. At kaya nitong gumawa ng maximum output na 43 horsepower at maximum torque na 110 Nm. Kaya nitong tumakbo ng hanggang sa 100 km per hour na bilis. At usapang consumption naman, kaya nitong tumakbo sa loob ng 210 km bago pa tuluyang malobat ang baterya. Ibig sabihin kaya nitong libutin ang buong kamay nila ng 3 beses o pumunta sa Batangas at Quezon ng balikan. Meron itong mabilis na acceleration na 19.3 seconds. At pagdating naman sa steering wheel, gaya ng mga ordinaryong sasakyan, ito ay kinabitan din ng power steering at adjustable na steering column. At sinamahan pa ng rack and pinion. Kaya naman ang komportableng pagmamaneho gamit itong modelo ay ma-enjoy mo talaga. Sinamahan pa ito ng magagandang suspensions gaya ng front suspensions nito na ginamitan ng MacPherson strut at rear suspension na rigid axle. Itong BF3 electric vehicle mga kaibigan ay meron din malalagkit na klase ng gulong na may sukat na 175 by 75 R16 at naka-radial tubeless pa. Pagdating naman sa safety measure, pinapanatiling makapit ang bawat pagpipreno sa pamamagitan ng naka-disc type na front brakes nito, habang naka-drum brake type naman ang rear brake. Sa external na disenyo, ang modelong ito ay may boxy type na body figure na parang ordinaryong sasakyan lamang kung papansinin. Kaya itong upuan ng hanggang sa 4 o 5 pasahero depende sa laki sa loob nito. Itong electric vehicle na BF3 ay kauna-unahang ginawa ng VinFast Auto na mini car. Nagmula ang kumpanyang ito sa bansang Vietnam pa. Hindi naman siguro masasabing mahinang klase o negatibo ang brand na ito na nanggaling sa bansang ito. Kahit papano, isa sila sa mga country na gumagawa ng matitibay at legalidad na klase ng sasakyan na napapakinabangan na sa iba't ibang bansa. Mabalik tayo sa features nitong modelo. Bukod sa pagiging high-tech electric vehicle, meron din itong 2 driving mode system na tinatawag na Eco Mode at Normal Mode. Ito rin ay sinamahan pa ng magagandang features sa internal, gaya ng aircon system, may heater, may accessories power outlet, mga
bottle and cup holder, mga bulsa at power window pa. Nilagyan din ito ng infotainment system sa loob, libangan para sa malalayong biyahe. Nilagyan ito ng 10-inch size display na touchscreen at may kasamang Apple CarPlay at Android Auto na rin. Sinamahan pa ito ng Bluetooth connectivity, USB auxiliary input, charger ng cellphone, mga speaker, FM and AM radio at marami pang iba. At kasama rin ang multifunctional na steering wheel nito. Meron itong naka-digital instrument meter panel gauge na para sa magandang readout ng driver at upang mas maisaayos ang pagmamonitor ng mga maintenance recommendation nito. At upang mas malinaw na maintindihan ng anumang sign, notifikasyon, driving mode system na lumalabas dito. At ang mga upuan nito ay adjustable naman at mga naka-fabric cover pa. Ang headlamp at combination lamp nito ay mga naka-halogen type pa. Ngunit may mga automatic electric folding rear view mirror naman ito nakasama. Pagdating naman sa ilan pang safety features, kahit ganito kaliit itong modelo ay naglalaman naman ng maraming safety sense para sa ligtas na bawat pagsakay. Sinamahan ito ng engine check warning na nagpapaalala sa iyo kung magkakaroon man ng problema sa makina ng mas maaga, para madala agad sa pinakamalapit na service center. Nilagyan din ito ng hill start assist control para naman ma-maintain ang magandang kapit ng preno at magandang pagmamaneho sa mga paahon na kalsada o kaya naman pababa. Bukod pa dyan, sinamahan pa ito ng mga parking sensor, gaya na lamang ng rear parking sensor, at sinamahan pa yan ng rear camera para sa maayos na pagpapark. Kaya kahit baguhan ka pa lamang, hindi ka mahihirapang i-park o i-maneuver ito sa masisikip na parkingan. Nilagyan din ito ng seatbelt warning at tutunog ang sign sa driver's side once na may mga occupants na hindi pa gumagamit ng seatbelt o hindi pa naka-seatbelt. Sinamahan pa ito ng child safety lock, kaya pwede sa mga bata. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng traction control system para mapanatili ang maayos na pag-andar nito sa loob ng kalsada na malulubak, matutubig o madudulas, na siya nagpapanatili ng traksyon ng sasakyan at upang nang sa ganun ay hindi bumaliktad o dumulas ang mga gulong nito sa oras na mga biglaang paliko, pakurbada o mga malulubak na kalsada. Nilagyan din ito ng anti-lock braking system o ABS na nag-a-unlock sa mahigpit na kapik ng brake during emergency braking, na sinusuportahan pa ng electronic brake force distribution at brake assist. Ang maganda pa sa modelong ito ay sinamahan din ito ng airbag sa passenger at driver seats. Nilagyan ng side impact beams para maprotektuhan ng mga occupants kung sakaling magkakaroon ng kolisyon o banggaan man, at upang hindi mapuruhan ang mga nakasakay dito sa loob. At naka-electric parking brake na rin ito, kaya hindi na mahirap. Pagdating naman sa security sense, meron itong central locking para mapatibay ang pagkakasara ng mga pintuan at power door lock na rin. Sinamahan pa ito ng anti-theft device system para mas mapatibay ang security sense nitong sasakyan. Pagdating naman sa dimension o kabuuang sukat nito, meron itong haba na 3,190mm o 319 cm. May lapad ito na 167.9 cm at kabuang taas na 162.2 cm. Tumitimbang itong sasakyan ng 857 kg at may wheelbase size na 207.5 cm. Ang ground clearance nito ay mataas-taas na rin na umaabot ng 191 cm. Kaya nitong magkarga ng kabuang bigat na 300 kg at may cargo volume pa na 36 liters. May 4 na seating arrangement at 2 pintuan para sa 4 na pasahero. Malalabas lamang ng modelong ito sa merkado ng Pilipinas tong nakalipas na buwan ng Setyembre 17 ngayong taon lang. At nagkakahalaga ang kabuang presyo nito ng 645,000 pesos lamang.